Wala hong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ine-endorso ni ML Party List Representative Leila De Lima. So, nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ano sabihin nun? Dapat merong ka ring, ano ba yun? Parang ipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. Sandigan Bayan Justice pinagbibitiw ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa paghawak ng kasong malversation. Kasi nakalagay po dyan sa ating Article 16, Section 2, that the MILF shall lead the Bangsamoro Transition Authority without prejudice to the participation of the MNLF. Legalidad ng appointment sa Bangsamoro Transition Authority o BTA, kinwestiyon ng Moro Group sa Supreme Court. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Wala nang iisiping impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina, formal nang idinismiss ng House Justice Committee sa pamamagitan ng isang report at resolusyon ng mga reklamo laban kay PBBM. Isusumite na rin ito sa plenary session ng Kamara para sa approval o disapproval. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dahil nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. Tuluyan ng inilibing ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos pagtibayin ng House Justice Panel ang committee report kung saan nakasaad na insufficient in substance ang dalawang reklamo, gayon din ang resolusyong dismissal sa mga impeachment complaint. Sa pamamagitan nito ng botong 39 na pabor at 4 ang tutol. Ito ay kahit pa natukoy na sufficient in form ang una at ikalawang reklamo. Inihain ni Attorney Andre De Jesus at iniendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang first impeachment complaint. Nakapaloob sa reklamo ang 5 aligasyon, kabilang na ang umano'y paglabag sa ligang batas at pagtataksil sa tiwala ng publiko ng presidente dahil sa umano'y pagpapahintulot nito sa kidnapping at pagsuko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gayon din ang aligasyong drug addict si PBBM. Pinagtibay ding walang batayan ang pangalawang impeachment complaint na inihain naman ng civil society at progressive groups na iniendorso naman ng makabayan lawmakers. Partikular na ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y sistematikong katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na Baseline Balance Manage o BBM Parametric Formula ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ugat umano ito ng ginawang pandarambong sa alokasyon ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Gayon din ang umano'y pag-abuso ni PBBM sa kapangyarihan nito sa unprogrammed appropriations sa pambansang pondo at umano'y direktang kaugnayan sa budgetary insertions at kickback schemes. The rules mandate that an impeachment complaint must first be scrutinized on its face before a full-blown proceeding is conducted by the committee. This is to prevent impeachment proceedings that do not meet the standards required by the rules and the Constitution from taking away precious time from this committee and this chamber. An impeachment complaint must not be solely based on conjecture, news reports, or bare allegations. Bago naman pagbotohan ng House Justice Committee report at resolution, nagkaroon ng debate kaugnay ng nilalaman ng ulat dahil kulang umano ito ng detalye. There is hardly any discussion of the direct role played by the President in ordering insertions, 100 billion worth of insertions, and receiving at least 8 billion in kickbacks. It is cited in the complaint that Yusek Bernardo
delivered 8 billion pesos in kickbacks for the President. No, hindi po sinabing to the President, but for the President. There is nothing in the statements of Yusek Bernardo which directly links the President to any of the allegations. The committee report is reflective of what has transpired. Para naman sa dalawa pang mambabatas sa House Minority Bloc, wala sa panahon ang dismissal ng reklamong impeachment laban kay PBBM. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process, serious allegations were dismissed without hearing, minority participation was nullified by an improper standard. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65 before the Supreme Court. That insofar as Maza et al. Complaint, I believe that the allegations are sufficient enough, and that is all that we were supposed to do, just to determine the sufficiency in substance of a complaint at this stage. There are enough strong factual allegations, although combined with conclusions, but I still believe there are enough factual allegations as to pass the test of that stage, of this stage. So for me, the majority has prematurely dismissed the Maza et al. Complaint at this stage of the proceedings, which is supposedly just the determination in substance of the complaint. Sasailalim naman sa approval o disapproval ng plenaryo ng Kamara ang House Justice Committee report at resolution. Samantala sa January 27, 2027 na maaaring ma-initiate ang panibagong impeachment proceedings laban kay PBBM o pagkatapos na ng one-year bar. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpaliban ngayong araw na Sandigan Bayan ang arraignment o pagbasa ng sakdal para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at isa nitong kapwa-akusado. Bunso dito ng panibagong mga mosyong isinampa sa kanilang kampo sa Anti-Graft Court. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Itong si Justice Carl Miranda, kapatid niya po si Attorney Buenaventura Miranda. Sino siya? Abogado po siya ni former Undersecretary Bernardo sa Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Now, kung maaalala nyo, doon nagtestigo si Yusek Bernardo laban kay Senator Bong Revilla. Pinagbibitiw ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. si Justice Carl Miranda sa paghawak ng kasong malversation ng dating senador. Isang urgent motion for inhibition ang isinumite nito sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw na isa sa sanhi ng pagpapaliban ng arraignment ni Revilla sa susunod na linggo, February 16. Ayon sa mga abogado ni Revilla, kaya nila pinag-i-inhibit si Miranda ay dahil kapatid nito si Attorney Buenaventura Miranda na abogado naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang tumestigo ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Para sa Revilla Camp, marapat lamang ang isinumiting motion upang maipakita na patas at walang kinikilingan ang Anti-Graft Court Justice. Hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ibig sabihin nun, dapat merong ka rin parang ipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. So yan yung isa sa mga grounds sa motion for inhibition. Sagot dito ni Justice Miranda, walang rason para mag-inhibit siya sa kaso, lalo na at niraffle ito sa pagitan ng 7 dibisyon ng Sandigan Bayan at hindi niya hiniling na mapunta sa kanya. Una na ring nagbigay ng disclosure o ipinagbigay alam ni Justice Miranda sa lahat ang impormasyong ito noon pa lamang return of warrant ni Revilla. Pagbibigay diin pa niya, hindi maiimpluwensyahan ng anumang personal consideration ang kanyang trabaho bilang maestrado ng Sandigan Bayan. Sa kabila nito, pag-aaralan pa rin anya ng korte ang mosyon ni Revilla at re-resolbahin sa lalong madaling panahon.
Samantala, para naman sa kasong graft, tumanggi si former Senator Revilla na maghain ng plea sa harap ng Sandigan Bayan 4th Division. Kasi nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano ibig sabihin nun? Kine-question yung legality or validity ng information. So we are just maintaining that position. No? Naitanong nyo kanina, pero may ruling na yung motion. Tama? Yun yung tinanong nyo. Pero it does not bar us from availing remedies to assail that order denying the motion. Sa kabila nito, binasahan pa rin ng sakdal si Revilla at otomatiko na ang korte ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Not guilty plea rin ang hain ng dalawang kapwa-akusado nito na si Dumasig at Juanito Mendoza. Pagbibigay diin ng kampo ni Revilla, hindi delaying tactics ang kanilang ginagawa, kundi paggamit lamang ng mga karapatang mayroon ang isang akusado. So karapatan niya yon at hindi pinagbabawal at hindi rin krimen o hindi masama ang pag-avail ng mga remedies na yun. Kasi kung hindi dapat, hindi siya magiging available. Isasagawa ang preliminary conference sa kasong graft sa darating na February 13 kung saan mamarkahan na ang mga gagamiting ebidensya at ililista ang mga testigo ng depensa at prosekusyon. Si Revilla at 6 na kapwa-akusado ay isinasangkot sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ang 70 pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion sa Lamitan, Basilan. Ito ay kasunod ng ulat ng pambubugbog sa mahigit 100 bagong patrolman na anila ay bahagi umano ng kanilang reception rights. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito yung training para sa mga police non-commissioned officers. Since kakagraduate lamang po nila, sila po ay magre-report na po doon sa may Lamitan, Basilan. At kaugnay po nito, accordingly sa report na natanggap po natin sa Regional Director po ng PROBAR, ito po daw ay initiation rights o bilang welcome rights sa nasabing mga grupo. Viral ngayon sa social media ang pambubugbog ng mga pulis na nakasibilyan sa mga bagong patrolman sa Lamitan City, Basilan. Sa video, makikita ang pananampal sa nakaluhod na pulis na nakasuot ng field service uniform. Lumalabas sa investigasyon na ang naturang pananakit, bahagi umano ng reception o welcoming rights sa 129 na bagong mga pulis. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula na ang investigasyon sa pangyayari. Katunayan, nasa 70 tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14B ang inalis na sa pwesto. Kabilang dito ang 12 pulis na direktang may kinalaman sa pambubugbog. Base po sa report na natanggap natin, hindi lamang po tinanggal yung 12 na unidentified. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalitan o hinalilihan na miyembro ng 14A. So lahat po sila 70 plus. Sila po lahat ngayon ay administratively relieved po. Sinabi pa ni General Tuanyo, nabisto ang pambubugbog matapos na magreklamo ang isa sa mga patrolman na sinundan na rin ng mahigit sa 100 iba pa. Ang mga biktima ay sinailalim sa medical examination kung saan nakita ang mga pasa sa kanilang mga hita. May mga 30 na po tayo mahigit na napamedical at base po doon titignan po nila kung sino po yung may mga halimbawa may mga pasa o mga hematoma na kung saan maaari makadagdag ebidensya upang palakasin yung pong sinasabi po natin na anti-hazing po na ginamit po sa kanila. Paglilinaw ni Brigadier General Tuanyo, tanging exercises lamang gaya ng roll like a barrel at duck walk ang dapat sa reception rights. Pero tila hindi ito nasunod dahil nahaluan ng physical assault gamit ang arnis at panununtok. Mahigpit na pinagbabawal ng Philippine National Police ang anumang uri ng hazing sa lahat ng training, orientation at welcome rights ng ating mga personnel. Dapat nakadoon lang daw po tayo sa profesionalismo, disiplina at paggalang sa dignidad ng bawat miyembro ng Philippine National Police. Zero tolerance din po ang Philippine National Police kaugnay po ng mga hazing sa training at sa mga welcome rights. Sa ngayon,
Inihahanda na ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang kasong administratibo at kriminal laban sa mga sangkot na pulis. Inaalam pa ng PNP kung mayroong mga police commissioned officer o mga opisyal ng PNP na sangkot sa insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga Moro upang questionin ang appointment ng Chief Minister at mga kasapi ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Giit ng grupo, hindi ito naayon sa orihinal na napagkasunduan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Madami na po ang violation ang nagawa sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro at sa BOL na paglabag tulad ng mga appointees na ginawa ngayon sa Member of Parliament and the BARM. Labag sa pinirmahang kasunduan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang nakasaad sa petisyon ng grupo ng mga Moro mula sa Mindanao na kumukwestiyon sa constitutionality o legalidad ng appointment sa Bangsamoro Transition Authority o BTA. Partikular na ang pagkakatalaga kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua at 6 pang miyembro ng BTA na hindi umano inendorso ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon sa Save Bangsamoro Movement, hindi rin ito naaayon sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law o BOL at iba pang batas. Giit ng grupo, MILF ang dapat mangunguna at pinakamaraming kasapi ng BTA alinsunod sa batas. Kasi nakalagay po dyan sa ating Article 16, Section 2, that the MILF shall lead the Bangsamoro Transition Authority without prejudice to the participation of the MNLF. Dagdag pa ng mga ito sa 80 miyembro ng parlamento, dapat may 41 ang miyembro ng MILF. Pero sa ngayon nasa 35 lang ang MILF. Nais na mga petitioner na ipawalang bisa ang appointment ni Makakua at ng 6 pang miyembro ng BTA at magtalaga ng panibago. Binigyang diin ng mga ito ang MILF ang nagsusulong ng usapang pangkapayapaan kaya sila dapat ang mangunguna sa BTA. Makita ng magistrado na dapat ibalik or utusan ang presidente na i-appoint yung mga endorsement ng MILF constituting the lead, which is mathematically and numerically on the basis of parliamentarism dapat 41 para mag-excel talaga, para maging prevailing talaga yung kanilang mga measures. Wala pang tugon si Chief Minister Makakua sa hinihinging reaksyon ng UNTV News hinggil dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matatag na supply ng enerhiya ang hatid ng pag-asa pribado ng Caliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Laguna. Ayon sa Department of Energy, maaari rin itong magdulot ng mas mababang singil sa hinaharap. Ito ang balita ni Nel Maribohok. This privatization reflects investors' confidence in the direction of our country's energy sector. Pinatutunayan ng privatization ng Caliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plants o CBKHEPP ang patuloy na tiwala ng mga mamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa bansa, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pagsasapribado nito ay nagkakahalaga ng mahigit 36 billion pesos, ngunit magbibigay daan naman upang mailaan ang ibang pondo sa mahalagang pangangailangan ng publiko tulad ng silid-aralan, kalsada at mga ospital. And for many years, the CBK complex has already played a vital role in supporting Luzon's grid. With this privatization, completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga nagdaang henerasyon, pinatatag ng naturang hydropower electric plant ang energy grid ng Luzon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ancillary services at reserve capacity. Ito anya ay nag-iimbak ng tubig gamit ang sobrang kuryente tuwing off-peak hours at inilalabas ito para makalikha ng kuryente kapag mataas ang demand.
Ang Kaliraya Botocan Kalayaan Hydropower Electric Power Complex, ang isa sa pinakamahalagang renewable energy assets ng Pilipinas, aabot sa higit 797 megawatts ang kapasidad nito na sumusuporta para makatugon sa malaking supply ng demand ng kuryente ng Luzon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kung mananatiling matatag ang supply ng enerhiya, mangangahulugan nito ng pagbaba sa singil sa kuryente. Stability of supply. Pero eventually, pag stable yung supply mo, bababa rin yung presyo mo. No? Nakikita nyo yan ngayon sa merchant market namin. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang modernisasyon ng naturang hydropower plants ay magbibigay ng malaking benepisyo sa mga Pilipino. And as investments are made to modernize and improve these facilities, these benefits will extend beyond just the grid and create an impact in the lives of our fellow Filipinos. For households, this means fewer power interruptions. For hospitals and schools, it means fewer service disruption. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtutungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York City sa Estados Unidos para sa isang work visit mula March 8 hanggang 11 ngayong taon. Kabilang sa dadaluhan ni PBBM ang special session ng United Nations at pakikipagpulong sa ilang opisyal ng UN. Wala pang detalye sa ngayon kung sino-sinong mga leader ng ibang bansa ang makakapulong ni Pangulong Marcos sa New York City. Dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa opening ng 70th session of the Commission on the Status of Women. Magbibigay din ang Pangulo ng mensahe sa gaganaping special session ng General Assembly ng United Nations. Nagbabala ang pamahalaan ng Cuba na ihihinto muna nila ang refueling ng jet fuel para sa mga airlines sa loob ng isang buwan dahil sa paglala ng nararanasang krisis sa enerhiya sa isla. Ayon sa ulat, ipatutupad ang pagbabawal simula madaling araw ng Martes, kaya kailangan ng mga eroplano na mag-refuel sa ibang bansa pagkatapos umalis ng Cuba. Ang hakbang ay bahagi ng emergency measures na ipinatupad ng Havana dahil sa matinding kakulangan sa langis at kuryente na pinalala ng paghinto ng mga supply ng petrolyo mula sa Venezuela at bantang parusa ng Estados Unidos. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng pagkaantala at pagbabago sa mga flight routines at posibleng epekto sa turismo at transportasyon sa Caribbean. Umapaw ang emosyon sa pagdating ni Israeli President Isaac Herzog sa Australia sa pagsisimula ng kanyang 4 na araw na state visit kung saan una niyang binisita ang mga naulila at mga nakaligtas sa pag-atake sa Bondi Beach. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Two stones here at Bondi Beach that I brought with me from the holy city of Jerusalem, from the land of Israel. In Jewish tradition, we place stones on graves to represent the endurance of memory, the weight of loss, and the unbreakable bond between the living and those we have lost. Sa ilalim ng ulan at mahigpit na seguridad, nagbigay pugay si Israeli President Isaac Herzog sa mga biktima ng pamamaril sa Bondi Beach. 2 batong mula sa Jerusalem ang kanyang inilagay bilang simbolo ng pag-alala at pakikiisa sa mga naulila. Ang pagbisita niya ay bahagi ng 4 na araw na biyahe ng Israeli President sa Australia kung saan inaasahang makikipagkita rin siya sa mga pinuno ng pamahalaan kabilang kay Australian Prime Minister Anthony Albanese. Each beloved by the Australian people and symbolic of all that's great about this beautiful nation, became the scene of the deadliest terror attack in Australia's history. 15 innocent souls who gathered to celebrate Hanukkah, the festival of light, were massacred in cold blood by 2 Islamist terrorists. Tinawag ni Herzog na pinakamadugong pag-atake sa kasaysayan ng Australia ang insidente na kumitil sa buhay ng 15 biktima kabilang ang isang bata.
Ayon sa kanya, layunin ng kanyang pagbisita na damayan at mapalakas ang loob ng mga Jewish community sa Australia. Subalit, ilang araw pa bago ang pagdating ni Herzog ay ilang grupo na ang tumutol sa pagbisita ng Israeli President. Una nang nagsagawa ng protesta ang ilang Australian sa Sydney para ipakita ang hindi pagtanggap sa leader ng Israel na itinuturing nilang war criminal. Ilang organisasyon din ang nagsabing hindi dapat inimbitahan ang Pangulo ng Israel dahil sa mga akusasyong kaugnay ng digmaan sa Gaza. Samantala, sa panig ng mga biktima at kanilang pamilya, malaking bagay ang pagpunta ng isang pinuno ng Estado. Yeah, it's so important. It means we're not alone. He's come from all the way over in Israel. It really resonates with us no matter where we are in the world. We are supported by Israel. It means a lot. It's a painful time, and we had someone come and console us. That's what this was. If you need to protest that, then sorry you had to do that, but that's not what's happening here. This is not a political thing. This is not. Show solidarity. Yeah, this is victims of a terrorist attack, and someone should come in to support us. The first world leader came to support us. Idiniit ng isa sa pamilya ng survivor sa pag-atake na hindi politika ang pakay ng pagdalaw ng Israeli President kundi dumamay sa mga nawalan ng mahal sa buhay at sa mga nakaligtas sa madugong pag-atake sa Jewish community. Sa kabila ng mga panawagan ng pagtutol, nanindigan si Herzog na dala niya ang mabuting hangarin at ang paniniwalang magkaibigan ang Australia at Israel. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi kailanman isusuko ng Tehran ang karapatan nito sa uranium enrichment sa kabila ng negosasyon nito sa Estados Unidos. Ayon kay Araghchi, walang sinuman ang maaaring magdikta sa kilos ng Iran at hindi sila natatakot sa presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon, kabilang ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Nagpapatuloy ang nuclear talks sa pagitan ng Tehran at Washington sa Oman, kung saan una nang nanawagan ng Islamic State ng pag-aalis ng mga economic sanctions sa Iran. Nais naman ng US at Israel na isama sa negosasyon ang pagpapahinto sa ballistic missiles program ng Iran at suporta nito sa mga armadong grupo na mga isyung mariing tinatanggihan ng Tehran. Inibitahan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, si Senador Rodante Marcoleta na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng pahayag ng mambabatas na dapat isuko na lamang ang KIG sa gitna ng nangyayari sigalot sa China dahil hindi naman umano ito pasok sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ngunit hamon ni Senador Marcoleta, magdebate muna sila bago bumiyahe. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Gayun din sina former Associate Justice Antonio Carpio at University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Batombakal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traitors ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Binigyan din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuoang bansa.
Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na lilinawin nito ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group. Ito ay matapos umani ng reaksyon at batikos ang naturang pahayag ni Marcoleta. Binigyan din ni Senador Migs na hindi isusuko ng bansa ang Kalayaan Island Group dahil malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Alinsunod anya ito sa konstitusyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dalawang batas rin ang naipasa sa 19th Congress na nagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at Kalayaan Islands. Kabilang dito ang Republic Act 12604 o ang Philippine Maritime Zones Act at ang RA 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act at mayroon rin anyang komunidad ng mga Pilipino doon. Ayon kay Zubiri, kailangan bigyan ng tsansa si Marcoleta na magpaliwanag lalo pat pinabubulaanan na rin ito ng senador. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang poprotektahan at hindi isusuko ang pambansang soberanya at integridad ng ating teritoryo. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, gagampanan nila ito ng may buong puso at pagmamahal sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nirerespeto naman ng Malacanang ang karapatan ng mga senador na maghayag ng kanilang mga pananaw ukol sa issue sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, binigyan din ng palasyo ang halaga ng nagkakaisang paghahayag ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa gitna ng mainit na palitan ng pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan at ng Chinese Embassy sa bansa, nagtalaga ang Department of Foreign Affairs sa sarili nitong tagapagsalita sa maritime issues, kabilang na ang West Philippine Sea. Ngunit ayon sa DFA, hindi ito reaksyon sa nangyaring patudsadahan kundi pagbibigay ng nararapat na importansya sa mga issues sa WPS. Ito ang balita ni Ryan Nacanlale. Designating a specific spokesperson for maritime affairs is important so we can give this the importance that it deserves. How the DFA advances the Philippine interests in the maritime domain. May sarili ng tagapagsalita sa usapin ng West Philippine Sea ang Department of Foreign Affairs. Kanina, ipinakilala ng DFA si Deputy Assistant Secretary Eugenio Villanueva Jr. bilang spokesperson for Maritime Affairs. Siya ay mula sa DFA Maritime and Ocean Affairs Office. Graduate ng Philippine Military Academy Class of 1994 at may master's degree sa Maritime Administration. Dati na rin siyang nagsilbi sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayon sa DFA, mahalagang magkaroon ng dedikadong tagapagsalita sa maritime issues upang mas matutukan at bigyang halaga ang mga usaping pangdagat kabilang ang West Philippine Sea. Layunin din ng hakbang na ito na palakasin ang paraan ng DFA sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa maritime domain, lalo na pagdating sa larangan ng diplomasya. Binigyang diin ng DFA na ang pagtatalaga ng bagong tagapagsalita ay hindi reaksyon sa anumang insidente, kundi bahagi ng mas malinaw at mas maayos na pagtalakay sa mga isyung may kinalaman sa karagatan. No naman, as I said, we go back to that statement. We want to give this the importance it deserves, how we advance Philippine interests in the maritime domain. So, mas technical siya compared to me. So, mas mabuti siguro na meron tayong spokesperson. So, he has the technical expertise. Yes. Ayon sa bagong tagapagsalita na mananatiling sentro ng polisiya ng Pilipinas ang diplomasya sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, kabilang ang China.
Anya ginagamit ng pamahalaan ang responsable at principled diplomacy para maprotektahan ang teritoryo at maritime rights ng bansa kasabay ng patuloy na pagtatanggol sa soberanya sa pamamagitan ng 2016 South China Sea Arbitral Award at paghahain ng diplomatikong protesta laban sa mga iligal na aktibidad sa karagatan. The Department of Foreign Affairs reaffirms the President's directive to bolster the DFA's central role in state-to-state engagement and to prioritize diplomacy in advancing the national interest. This approach emphasizes responsible, principled interactions with all states, including China, to safeguard the country's territorial integrity and maritime positions. The DFA has consistently led efforts to uphold Philippines' sovereignty, sovereign rights and jurisdiction while calling out infringements. Tiniyak din ng DFA na mananatili ang Whole of Nation approach ng pamahalaan sa pagharap sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng National Maritime Council upang masigurong iisa ang direksyon at paninindigan ng bansa. Dagdag pa ng kagawaran, bawat ahensya ay magsasalita lamang sa mga usaping saklaw ng kani-kanilang mandato, habang ang DFA naman ang mangunguna sa mga isyung may kinalaman sa diplomasya at ugnayang panglabas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang impeachment complaint ang inihain kanina sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Galing sa religious groups at mga abogado ang complainants nito. Ang ikatlong reklamo inendorso muli ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Wala akong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Wala po yan sa rules, wala po yan sa batas, wala po yan sa constitution na isa lang dapat ang i-endorse ng isang miyembro ng House of Representatives. Walang nagbabawal sa isang kongresistang mag-endorso ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Yan ang sagot ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nang tanungin matapos i-endorso ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Na unang ini-endorso ni Congresswoman De Lima ang ikalawang reklamong inihain ng civil society groups. Ayon sa mambabatas sa kanyang pagtaya, kahawig ng ikatlong reklamo ang Articles of Impeachment na inendorso ng mahigit 1/3 ng House members ng 19th Congress laban kay Vice President Duterte. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House. Galing naman sa religious groups at mga abogado ang complainant sa panibagong reklamo. We believe there is moral concern and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. This is the time for her to present her evidences. We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie. Nakapaloob sa reklamo ang mga batayan ng impeachment gaya ng matinding paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y pandarambong sa nasa daang-daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Gayon din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Gumawa rin umano ng high crimes ang vice-presidente dahil sa pagkontrata para sa assassination ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker at iba pang mga aligasyon. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass?
just because she has a famous family name. Samantala, nabanggit din sa panibagong reklamo ang umano'y confession ni Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ng Vice-Presidente na nag-aakusa ritong tumanggap ng salapi mula sa POGOs at illegal drug operations para sa campaign funds nito sa 2022 elections. Na-i-refer na sa tanggapan ni Speaker Faustino Bojidi III ang unang dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniendorso ng Makabayan lawmakers, Congresswoman De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-aalinlangan pa umano ang ilang senador na lumagda sa draft ng committee report sa flood control scandal. Kaya ayon sa ilang mambabatas, dapat tiyaking matibay ang mga kasong maaaring isampa sa mga akusado upang hindi ito mauwi sa wala. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang napag-usapan lang na do we have enough, parang gano'n, sa AMLAC, and then sa DOJ, and then sa Ombudsman. And my question was, do we have airtight case, di ba? Kasi sayang, I mean, kung hindi naman, well, what are we talking here? Why? Kung wala naman tayong airtight case laban sa mga ito. That was the question that I raised. Matapos sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, nakatuon na ang mga senador ngayon sa pagbuo ng draft report na maglalaman ng mga rekomendasyon kabilang ang mga kasong isasampa sa mga sangkot sa kontrobersiya. Ngunit para kay Senador Erwin Tulfo, mahalaga ang malakas na ebidensya upang matiyak na tatayo sa korte ang mga kaso at hindi ito madidismiss gaya ng nangyari sa mga dating isyong kinaharap ng bansa. Actually, when I asked that question, they said hindi naman ho kami maglalabas ng mga warrants of arrest kung wala ho kaming matibay. Sabi ko, because this is like a deja vu of the kay Janet Napoles na na-dismiss lang din kasi mahina. Eh sa akin, concern ko, baka ganito din. Mahina din naman, di ba? So, we are wasting our time, wasting our efforts. Giit ng senador, kapag mahina ang kaso, masasayang lamang ang oras ng mga ahensya at masasaktan pa mga pamilya ng mga pinangalan ng akusado. Ito rin umano ang pangamba ni Senador Loren Legarda, lalo pa na ilan sa mga posibleng makasuhan ay mga kasamahan nila sa Senado at ilang mga opisyal ng pamahalaan. So, sabi ko, si Senator Lawrence, sinabi, let's not forget na these are officials, etc. Di ba? Baka naman, trial by publicity lang mangyayari, wala namang kalas. That's what she raised. Samantala, kinumpirma ng palasyo na nasa kanila na ang accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsagawa rin ng investigasyon kaugnay sa mga proyekto ng pamahalaan. Pagtitiyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dadaan sa masusing pag-aaral ang naturang report. Sa ngayon po ay naibigay na po sa Office of the Executive Secretary at sa ngayon po ay aaralin pa po. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Uupa ang Department of Education ng mga classroom sa mga pribadong eskwelahan upang makatugon sa classroom shortage sa bansa. Ngayong araw ay nilunsad ng DepEd ang kauna-unahang classroom leasing project na layong makadugtong sa mga silid-aralan sa mga matataong lugar sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Na pag-alaman namin na parang 800 o 700 o 800 ang private school na nagsara nung pandemya. So kung ma-match lang namin sa mga kakulangan, sa mga public schools na may kakulangan ng silid-aralan, pwede natin i-lease yun at hindi na tayo mag-aantay para i-construct. Aabot sa 165,000 ang kulang na classrooms sa iba't ibang bahagi ng bansa batay sa tala ng Department of Education. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ang dahilan kaya inilunsad ng DepEd ang Classroom Leasing Initiative bilang pansamantalang solusyon sa problema. Paliwanag ng kalihim, mas matipid at mas mabilis ang classroom leasing, lalo na sa mga lugar na mahirap bumili ng lupa o sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tugon upang maiwasan ang paglilipat o pagkaabala sa pag-aaral ng mga estudyante.
Pag mag-construct ka, magdi-demolish ka pa. So talagang naging problema pa yung transition period dahil saan mo ilalagay yung mga estudyante habang nagko-construct ka ng bago, which can take several years, especially kung pataas yung construction ho natin. Dagdag ng DepEd, plano nilang palawakin ng classroom leasing sa iba pang lugar na malaki ang demand gaya na lang sa Laguna na pinaka-congested na lalawigan sa buong bansa. Ayon sa kagawaran, kaya napili itong pilot area dahil malaki ang bilang ng mga naka-enroll na mag-aaral at limitado ang espasyo, kaya kasama ang lalawigan sa tinatarget na mapalawak ang ilang pampublikong paaralan. Meron kaming mga tinitingnan at kinakausap na rin namin yung mga local government chief executives, mga mayors, mga governors, dahil sila nakakaalam sa lugar nila alin yung mga malalapit na pwedeng lakaran lang ng mga estudyante. Hindi kasi pag masyadong malayo, mahirap din para sa mga estudyante, magiging problema yung transportasyon. Dito sa Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School, inilunsad ang kauna-unahang classroom leasing project ng Department of Education. Ayon kay Secretary Angara, nirentahan ng kagawaran ang mga pasilidad nitong nagsarang private school sa Pila, Laguna upang agad mapakinabangan o magamit ng mga estudyante. Dito inilipat ang mga mag-aaral ng senior high school mula sa Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School, kaya nabawasan ang siksikan sa paaralan at naalis na rin ang shifting schedule. Sa decongestion naman, yung mga junior high school na 60 to 70 per classroom, mapapaluwag na siya o mapapalapit na natin siya sa ideal class size na 40 kasi wala na silang kahati. Para sa grade 11 student na si Elijah Pahutan, sa kanilang paglipat ay naging mas maayos at komportable ang kanilang pag-aaral. Nung nasa main po kasi kami, parang ang crowded po, parang di po kami masyado makapag-isip and makagalaw ng maayos since kasama nga po namin ang junior high. Dito naman po, parang we have our own space po kami po mga senior high and kami-kami lang po. And then po, pagdating naman po sa pag-aaral po namin, pag 6 p.m. po kasi, limited na lang din po yung time para gumawa po kami ng homeworks. Pero ngayon po, ngayong 4 p.m. po kami uuwi. Mas nakakapag-aral na rin po kami lang po. Gayunman, ayon kay Secretary Angara, hindi isinasantabi ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan. Aniya, tuloy-tuloy pa rin ang classroom construction sa buong bansa. Ngunit habang ginagawa ito, kailangan ng praktikal at agarang solusyon gaya ng classroom leasing. Ito ay upang hindi rin maantala ang pagkakaroon ng maayos na lugar para matuto ang mga bata at makapagturo ang mga guro. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Dinagdagan na ng Philippine National Police ang security aid ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kasunod ito ng mga natanggap niyang banta sa buhay na nagsasabing ipinapapatay umano siya sa isang hard killer mula sa Mindanao. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sinasabi na mayroon pong binayaran na hired killer from Mindanao na binayaran di umano ng halagang 2.5 million para po i-assassinate ang nasabing gobernador. Pinaiimbestigahan na ng Philippine National Police ang umanay banta sa buhay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Batay sa impormasyon na nakarating sa PNP, umupa na ng hired killer mula sa Mindanao ang gustong magpapatay kay Baricuatro sa halagang 2.5 million pesos. Ngunit ayon sa pulisya, hindi umano ito personal na natanggap ng gobernadora. Ayon po sa investigasyon ng RD ng Region 7 na ang nasabing death threat ay hindi naman rekta na natanggap na nasabing gobernadora. Ito po ay nirelay lamang sa kanya ng kanyang personal assistant na meron silang common friend yung ating pong gobernadora at ito pong personal assistant niya na nagsabi po na merong death threat para sa buhay na nasabing gobernadora. Kaya sinasabi po ng Regional Director ng Region 7, ito po ay second-hand information. Bagamat hindi pa kumpirmado ang banta, agad na ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Police Regional Office 7 na dagdagan ang bantay ng Governor Baricuatro.
Mula sa 2 security aid, dinagdagan ito ng 14 pang police escort. Naglagay po siya ng 2 teams of 7, meaning 14 po yung nadagdag para palitan po siya araw-araw. So at any given day, meron po siyang bantay na additional na 7 at kinabukasan pag sila po ay magpapalitan may additional na 7. Bali 14 po sa ngayon, habang inaalam pa po yung veracity o bine-verify pa po yung nasabing death threat po. Pawang galing sa Regional Mobile Force Battalion ang mga dagdag na bantay ni Governor Baricuatro. Dagdag ni Brigadier General Tuanyo. Kinukundina ng PNP ang anumang pananakot at banta, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan. Rhea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang nakararanas na matinding ashfall ang Kamalig Albay ngayong araw dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dakong alas 10:35 ng umaga nang maitala ang pinakamalakas na pyroclastic density current o uson na umabot sa tinatayang 4 na kilometrong layo sa Miisi Gully at lumikha ng halos 1 kilometrong taas na ulap ng abo na tumama rin sa ilang bahagi ng ginubatan. Nananawagan si Kamalig Albay Mayor Kaloy Baldo sa mga residente na magsuot ng face mask at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan upang makaiwas sa epekto ng abo. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone habang umiiral ang alert level 3 sa Mayong Volcano. Isinagawa na ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong pasilidad sa loob ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Layunin nito ang mas malawak na paghubog ng future military officers sa disiplina, teamwork at resilience. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Today's ceremony goes beyond the tradition of breaking grounds, as it symbolizes the start of a new era of collaboration between the SMDC and PMA. A partnership that is built on our shared vision to serve our country and our people. Sinimulan ng konstruksyon ng bagong Henry C. Senior Hall sa Baguio City na inasang huhubog ng disiplina, teamwork, resilience at leadership under pressure ng mga kadete ng Philippine Military Academy. Kasama rin sa proyekto ang multipurpose hall, office spaces at isang 1.6 kilometer running track na sumusuporta sa physical at mental toughness ng mga kadete. Ang itatayong 2-story building ay may multipurpose hall na kayang mag-accommodate ng 2,500 individual para sa training exercises, official gatherings at indoor sports. Kasama rin sa proyekto ang mess hall na may kitchen at athletic oval na magsisilbing suporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga kadete. We should have infrastructure that inspires excellence. Okay? Remember in PMA, character is not built overnight. Character is built on a daily living. So and most of the time of our cadets are spent in a mess hall. Dinisenyo ang gusali na typhoon resilient at matibay, tugma sa klima ng Baguio City at sa long-term infrastructure needs ng PMA. Bahagi rin ito ng transformation agenda ng Academy na nakatuon sa holistic leadership formation para sa mga future military officers ng bansa. We are here to affirm our commitment to the country and its future. The Philippine Military Academy holds a special place in our society. For more than a century, it has formed leaders who embodied honor, service, and patriotism. Its graduates have gone on to defend our democracy, serve in government, and work in remote communities across the Philippines. Ang proyektong ito ay inasang maglilingkod hindi lang sa kasalukuyang kadete, kundi pati sa mga susunod na henerasyon na magpapalakas ng kanilang pundasyon sa disiplina, teamwork at character building. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia,
Ang mess hall at athletic oval ay hindi lang pangkaraniwang aktibidad. Ito ay sentro ng disiplina, pagkakaisa at resilience ng mga kadete. Sa kasalukuyan may 1,200 na kadete sa PMA at inaasa na aabot sa 2,000 sa 2027. Kaya malaking bagay ang naturang pasilidad. Inaasahan din na matatapos ang konstruksyon ng facility sa 2027. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hati ang reaksyon ng mga Hapon matapos ang landslide victory ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa naganap na snap election sa Japan na nagbigay sa Liberal Democratic Party ng historic win sa parlamento. Bagamat may umaasa sa reforma, may mga nagpapahayag din ng pangamba sa direksyon ng internal at external policy ng bansa. Ito ang balita ni Nerissa Dando. Takaichi-san wa 個人的には好きです。個人的には好きだけど、結局高市さんのやりたいことをやるには足を引っ張る人が多かったりとか、あとは何でしょうね、他の圧力団体だのいっぱいいるので、その辺をどう対処して自分のやりたいことを進めていけるのかなっていうのを考えると、すごく大変じゃないかなと思いますね。Ramdam ng ilang botante ang bigat ng hamon na kakaharapin ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kasunod ng major victory ng kanyang partido sa katatapos lang na halalan sa Japan. Nakuha ng kanyang partido na Liberal Democratic Party ang mahigit 2/3 ng lower house na itinuturing na pinakamalakas na mayorya mula pa noong Second World War. Nagbubukas din ito ng daan para maisulong ng punong ministro ang mga pangako niya sa ekonomiya, seguridad at posibleng pagbabago sa konstitusyon. Sa kabila nito, maraming mamamayan din sa Japan ang nagpahayag ng pangamba sa naging resulta ng eleksyon. 不安の方が大きいです。理由としてはやはり自民党が力が大きいところ、メリットもあるんですけれども、やはり中国とかアメリカ、特に中国とか周りの国とどう付き合っていくのかっていうのが今後ビジネスの方でもちょっと心配のところはあります。はい。Para sa ilang residente, ang malakas na partido ay may kaukulang panganib, lalo na sa ugnayan ng Japan sa ibang bansa gaya sa China at Estados Unidos. Isa pa sa mga mainit na usapin ang posibleng pag-amyenda sa konstitusyon na isang matagal ng agenda ng Conservative Party. 憲法は個人的には維持はしたいとは思ってますが、必要に応じて周りの世界も変わっているので一部変える、そこなんだけど大きなベースは変えてほしくないなと思ってます。はい。Samantala, matapos ang panalo, nangako si Takaichi na babawasan ang buwis sa konsumo at pananatilihin ang kanyang kasalukuyang kabinete. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni US President Donald Trump na nakatakdang bumisita sa White House si Chinese leader Xi Jinping sa huling bahagi ng 2026 bilang bahagi ng pagsisikap na ayusin ang relasyon ng dalawang bansa matapos ang tensyon sa kalakalan. Ito ay kasunod ng naging malawak na pag-uusap ng dalawang lider kung saan natalakay ang trade, issue sa Taiwan, digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at sitwasyon sa Iran. Nakatakda rin umanong bumiyahe si Trump sa China sa Abril bago ang planong pagbisita ni Xi sa Estados Unidos habang binibigyang diin ng magkabilang panig ang kahalagahan ng pagpapanatili ng matatag na ugnayan ng dalawang major economy ng mundo. Umaasa naman si Xi na mareresolba ang mga issue sa pamamagitan ng maingat na pagharap sa bawat problema at patuloy na pagbuo ng tiwala sa pagitan ng Beijing at Washington. Planong dalhin ng astronaut na si Jessica Meir sa susunod niyang paglipad patungong International Space Station ang maliit na stuffed rabbit ng kanyang 3 taong gulang na anak. Karaniwan na para sa mga astronaut na magdala ng personal na gamit habang nasa ilang buwang misyon sa kalawakan.
Ayon kay Mir, may dalawang magkaparehong laruan ng kanyang anak kung saan ang isa ay iiwan niya sa Earth habang ang isa pa ay mag-adventure sa space kasama niya. Inununsad ang misyon ng NASA sakay ng SpaceX Falcon 9 rocket mula sa Cape Canaveral sa susunod na linggo bilang kapalit ng Crew 12 na unang grupo ng mga astronaut na mas maagang nakabalik sa Earth noong Enero. Inamin ni Mir na mabigat para sa isang magulang ang 8 buwang paglayo sa anak, ngunit umaasa siyang balang araw ay maiintindihan nito ang kahalagahan ng misyon. Hangad din niyang magsilbing inspirasyon ang kanilang karanasan sa iba pang kabataan sa buong mundo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Dagdag kaalaman po, kapag nag-OMAD ka ba o yung tinatawag nilang 1 meal a day, ano kaya ang nangyayari sa katawan natin at bakit marami ang gumagawa niyan? Alamin natin. Ang OMAD o 1 meal a day ay extreme form ng intermittent fasting at kapag ginawa mo ito, nag-iiba ang biochemistry ng katawan mo. Sa unang oras ng fasting, bumababa ang insulin, ang hormone na nag-iimbak ng taba. Kapag mababa ng insulin, lumilipat ang katawan mula sa storage mode papunta sa fat burning mode. Ito ang tinatawag ng scientist na metabolic switch. Habang tumatagal ang fasting, tumataas ang glucagon at growth hormone, mga hormones na tumutulong sa fat breakdown at muscle preservation. Kaya sa ilang tao, mas malinaw ang isip, mas steady ang energy, hindi roller coaster. Kapag mahaba ang fasting window, na-activate ang autophagy, parang cellular cleanup ng katawan. Nililinis ang damaged cells, inire-recycle ang hindi na kailangan. Ito ang dahilan kung bakit iniuugnay ang fasting sa longevity research. Pero hindi libre ang benepisyo. Kapag kulang ang protina, vitamins at calories sa isang meal, pwedeng mangyari ang muscle loss, hormonal disruption, fatigue at irritability. OMAD demands precision, hindi pabaya. Kaya po ang OMAD o 1 meal a day ay hindi po shortcut. Pwede pong maging harmful, pwedeng maging beneficial. Kaya dapat ang itanong mo sa sarili mo, bagay ba o tama ba yan na gawin ng katawan ko? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausing ngayong pong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina RJ Mendoza, Liza Hernandez at Arnel Agulto. Gaya din kay Sherwin Paz, Ramir Egualan, John Robert Coronado. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3 at 19 na nagsasabi, Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.